Casey's POV. Nakita ko si Noah na nakatapat sa salamin habang nag-aayos ng long sleeve niya. Ngayon na kasi gaganapin yung party nila sa kumpanya. Kita ko sa mga mata ni Noah yung excitement. Hindi naman ito yung first time niya. Siguro nung CEO pa lang daddy ni Noah. Nakaka-attend na siguro siya ng ganitong event sa kumpanya nila. Meron din naman kasi kaming kumpanya na pinagtatrabahuhan ko. Kaso nga lang, empleyado lang kami. Kaya yung boss lang namin na nakaka-attend ng ganito. Aalis na ako. Saad ni Noah sa akin. Sige, ingat ka. Ani ako sa kanya. Hindi ko alam kung nananaginip ako kasi ngumiti siya sa akin. Good mood siya ngayon. Kaya hayaan mo na Casey, kailangan chillax yung utak niya ngayon. Pagkaalis ni Noah, ay umupo naman ako kagad sa sofa. Ang boring ngayon. Hindi kasi ako pumasok ngayon dahil nga sa malaki ng tiyan ko. Nang may kumatok, si Noah to. Alam na nagpapahinga yung tao. Tapos dingdong ng dingdong. Tumayo na ako at pagbukas ko, nagulat ako sa nakita ko. Reg! Utal kong tawag sa kanya. Bakit nandito? Saka paano mo nalaman na nandito ako nakatira? Tanong ko sa kanya. Can I come in your house muna? Tanong niya sa akin. Ay, oo naman. Pasok. Ani ako sa kanya, saka ko siya pinapasok. Pinaupo ko naman siya sa sofa at kumuha ng tubig. Saka ko nilapag ko sa table. Bakit ka pala nandito? Saka, di ba dapat nasa event ka? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Isa-isa na muna Casey. First, nalaman ko tong house niyo because sinundan kita ng isang araw. Second, yes, hindi pa naman nag-uumpisa so may oras pa ako and last, kaya ako nandito para sumama ka sa event na yon. Paliwanag niya sa akin. Teka, ako? Sasama? Event yun ng Nylon Group, saad ko sa kanya. Ano naman? Asawa ka ni Noah, Mrs. Imperial. Tawa niyang sambit sa akin. Wag na, hindi naman ako kailangan doon. Ani ako sa kanya. Please? Hinawakan niya naman ako sa wrist at tinignan ko siya. Ano bang kailangan ko doon? Wala naman akong gagawin doon. Okay, magbibihis lang ako. Ani ako sa kanya. Wait, heto. May inabot siyang box sa akin at kinuha ko to sa katinignan. Dress? Tanong ko sa kanya. Tumango naman siya at ngumiti. Yes, don't worry. Kasya yan sa'yo, okay? Sabay thumbs up niya sa akin. Nagpaalam na muna ako na magbibihis. Tinignan kong dress kasya nga sa akin. Wow alam ni Reg ang sukat ko. Nag-asikaso na muna ako sa sarili ko at saka nag-makeup na rin ako. Marunong naman ako mag-makeup sa sarili ko. Mabuti na lang yung buhok ko may kulot sa dulo, kaya bagay lang sa akin yung dress na binili ni Reg sa akin. Pagkatapos kong mag-asikaso ay lumabas na ako ng kwarto. Tinignan niya ako hanggang ulo at paa. Wow, ang ganda, aniya sa akin. Tumayo siya at pumunta sa gilid ko. Inakay niyang braso niya sa akin at kumapit naman ako sa braso niya. Ang ganda mo ulit, bulong niya sa akin. Hinampas ko naman siya sa braso niya at natawa siya. Umalis na kami sa bahay at pumunta sa event na yon. Ewan ko pero kinakabahan ako ngayon. Hindi rin kasi alam ni Noah na pupunta ako at malamang sa malamang. Magugulat siya na naroon ako. Pagdating namin pinahinto ko na muna si Reg. Mukhang nagets niya naman ako, tuminga ako ng malalim. Nasa tapat kasi kami ngayon ng pintuan kung saan ginaganap yung event. Buti nahanap na kita, hinahanap ka na. Hingal na sabi ng lalaking nasa harapan namin. Tumingin sa akin si Reg. Okay lang, sige na, mag-start na kasi ang event. Sabi ko sa kanya saka siya ngumiti sa akin. Okay, wait for me, okay? Hahanapin kita mamaya. Saad niya sa akin saka siya umalis kasama yung lalaki kanina. Lumingon ulit ako sa pintuan at saka pumasok ng tuluyan. Ang daming bisita ngayon, lahat sila ang gagrande ng mga suot. Siguro ito yung sinasabi ni Noah na puro mayayaman at may hawak na kumpanya. Tinignan kong kabuuan ng hotel, mas lalo akong namangha dahil ang ganda ng setup nila. First time ko lang kasi talagang umattend sa ganito. At hindi ko alam kung saan ako uupo o magstay. May umakyat sa stage at host ata to at saka binanggit ang pangalan ni Noah. Hello everyone, I'm Noah Imperial. First of all, thank you for coming in my event and please, enjoy.
Saad nito sa ngumiti at nagsipalakpakan naman kagad. Bumaba na si Noah at nag-umpisa na magpatugtog ng romantic. Hindi ko na nakita si Noah kung saan pumunta. Hindi pa ba tapos si Reg? Hindi ko tuloy alam kung saan ako pupunta. Magpapakita ba ako kay Noah o hindi? Hindi naman ako takot kung makikita ako ni Noah. Pero event niya to ng nylon group at hindi ako belong dito. Naglibot na muna ako. Sa wakas nakita ko na si Noah. Nakikipagkamay siya sa mga tao at kinakausap niya to. Casey? Agad naman akong lumingon na may tumawag sa pangalan ko. Owen? Utal kong saad sa kanya. Why are you here? Tanong niya sa akin. Hindi ko na natuloy yung sinasabi ko na biglang sumingit si Reg sa amin. Hey Casey, sambit niya sa akin. Who are you? Tanong ni Owen kay Reg. Owen? Tanong ni Reg. Yes, I'm Owen. Do you know me? Tanong ni Owen sa kanya. Bigla naman akong hinawakan ni Reg at hinila pero hinila naman ni Owen yung isa kong wrist. Bitawan mo siya, aniya ni Reg. No, tinatanong kita kung sino ka, saad ni Owen. Ano ba naman tong mga to? Pati ba naman dito? Nasabi ni Casey sa sarili. Noah's POV. Okay, Miss Hasigawa, thank you. Ngiti kong saad sa kanila. Nagpaalam naman ako sa kanila na kailangan ko pang batiin ang lahat. Nakita ko rin sino mommy at daddy na nandito kinakausap din nilang mga nandito. Uminom na muna ako saglit dahil naubusan na ako ng laway sa lalamunan. Sa dami ko nakakausap, nilibot ko rin ang mata ko sa kabuuan ng event hanggang sa may nakita akong pamilyar na babae sa akin. Ginusot kong mga mata ko at hindi ako nagkakamali. Siya nga, kaya pumunta kagad ako kung nasaan siya. Hey Noah! Nilampasan ko si Sheila at hindi nga ako nagkakamali. Si Casey nga. Tumayo ako sa harapan nila at tinignan ang mga kamay nila na nakahawak sa wrist ni Casey. Binitawan naman ni Casey ito. Teka nga, magkakilala ba kayo? Pagtataka ni Casey sa kanilang dalawa. Lumapit naman ako at hinawakan si Casey. Napatingin naman ng tatlo sa akin. Noah? Gulat na sambit ni Casey sa akin. Ganyan ba kayo kadesperado para pag-agawan yung asawa ko? I told you Owen and Reg. She's my wife and also she's mine. Sambit ko sa kanila. Wait, nagkakamali ka, saad ni Reg. Hinila ko na si Casey paalis sa kanila. Pumunta kami sa dressing room na hindi maririnig ng iba at binitawan ko na si Casey. Humawak ako sa sentido ko. Noah, Hindi ko na pinagpatuloy si Casey. What Casey? Reason again? I told you before, diba? Aniya ko sa kanya. Pasensya na, niyaya lang kasi ako ni Reg. Saad niya sa akin. Tinignan ko naman siya. Reg. Are you crazy, Casey? Are you going with someone you just met? Tanong ko sa kanya. Mabuting tao si Reg, Noah. Sambit ni Casey. Hindi mo pa nga kilala, mabuti na kagad sa'yo? What if na dinala ka niya sa kung saan-saan na hindi ko alam? Iritang saad ko sa kanya. Si Owen, mabuting tao ba yun? Halos umiyak ka nga ng dahil sa kanya. Next time, huwag kang sasama sa dalawang yun. Saad ko sa kanya at akmang aalis na ako. Nang pigilan ako ni Casey. May paki ka ba sa akin? Tanong niya sa akin. Hinawakan ko ng madiin ang doorknob at saka lumingon sa kanya. Yes, Casey. It's only natural that I have something for you because I'm your husband. Ani ako sa kanya. Nakita kong may lungkot yung mukha ni Casey. Umuwi ka na't magpahinga. Saad ko saka ako umalis sa harapan niya. Huminto naman ako ulit at tinignan ang pintuan. Bakit ba hindi mo sinabi yung nararamdaman mo sa kanya, Noah? Gusto ko si Casey yakapin nung pinapagalitan ko siya at mag-sorry sa kanya. Pero naduduwag ako. Lahat naman na sa akin na, pero bakit sa ganitong sitwasyon, hindi ko malang masabi yung nararamdaman ko sa kanya? Bakit hindi ko malang maamin ang lahat sa kanya? Casey's POV. Teka, ganun yung expression sa'yo ni Noah? Tanong ni Sarah sa akin, tumango naman ako sa kanya. Nandito kami ngayon sa cafeteria sa baba ng office namin. Lunch break na kasi namin. Nagkakagulo si Noah, hindi ba? Ani ako sa kanya. Wait, baka may feelings na siya sa'yo. Naku, Bessie. Alam kong galawan ng mga lalaki. Saad niya sa akin. Galawan? ENBSB ka nga? Taray ko sa kanya. Kahit na NBSB ako,
Alam ko yung feelings ng mga lalaki na yan, saad niya sa akin. Bakit? Lalaki ka ba para malaman mo? Reklamo ko sa kanya. Kumain ka na nga dyan, ang dami mong tanong. Irita nito sa akin. Natawa naman ako sa kanya dahil mabilis talaga si Sarah na mapikon sa akin. Sa aming dalawa siyang mabilis na mapikon kapag naasar ko siya. Kumain na lang kami at pagkatapos noon ay pupunta na kami sa itaas at pumunta sa kanya-kanyang table. Magpapacheck up ako ngayon pero wala akong kasama. Siguro si Sarah na lang mamaya. Inasikaso ko na muna ang lahat ng aayusin ko sa computer dahil ipapasa na yun bukas. Pagkatapos kong gawin ay nag-unat na muna ako sa katinignan ang oras. 2:30 na pala, 3 PM ang oras ng check-up ko. Kaya tumayo ako at pumunta kay Sarah. Bakit Bessie? Agad na tanong ni Sarah. Pwede ba samahan mo ko sa ospital? Magpapacheck up kasi ako ngayon. Saad ko sa kanya. Nilingon niya naman ang ulo niya sa akin. Sorry Bessie, hindi na muna kita masasamahan. Need na kasi nga ipasa ito Tom, di ba? Hindi pa kasi ako tapos hanggang ngayon. Lungkot niyang sambit sa akin. Sige, okay lang, tapusin mo na yan. Saad ko sa kanya. Pasensya na talaga Bessie. Call ako sa'yo kapag tapos ko na ito. Ngiti niyang sambit sa akin. Tumango naman ako at kinuhang bag ko saka nagpaalam sa akin. Ingat ka Bessie, I love you. Sigaw nito sa akin. Nagpaalam na muna ako sa boss ko bago ako umalis at pumayag naman ito sa akin at saka ako lumabas ng tuluyan sa building na yun. Huminto na muna ako at hiningal kaagad ako. Sumakit yung bewang ko doon kahit na ma-elevator na. Tinignan ko ang langit at mukhang uulan pa. Wala pa naman akong dalang payong kaya tinignan ko ang phone ko. 2:34 na pero nandito pa rin ako. Tawagan ko kaya si Noah. Kaya dinampot ko ulit ang phone ko, tinawagan siya. Pero busy ang sinasabi ng phone sa akin. Siguro madami siyang ginagawa kaya naglakad na lang ako tinintay yung taxi. Pumapara naman ako hanggang sa may tumawag sa akin. Casey, tawag nito sa akin. Lumingon naman kaagad ako at si Reg to. Nakalimutan ko pala, malapit lang palang restaurant nito sa building na pinagtatrabahuhan ko ngayon. Ikaw nga, aniya niya sa akin. Bigla namang umambon kaya hinawakan niya ako sa wrist at sumilong. Nabasa ka ba? Saan ka ba pupunta? Sunod-sunod na tanong ni Reg sa akin. Okay lang ako, magpapacheck up sana ako ngayon kasi ngayon ang duty ko. Saad ko sa kanya. Ihatid na kita, delikado dahil umuulan at baka mapano pa si baby. Ngiti niyang sambit sa akin. Hindi na ako nagreklamo dahil anong oras naman at baka malate pa ako kaya tumango na lang ako at nagpasalamat. Tumakbo naman siya kagad. Pinagpagan ko naman ang sarili ko dahil nabasa ako ng konti. Hinawakan kong tiyan ko. May dumating naman na kotse at agad na pinasakay na niya ako. Heto, sabay bigay niya sa akin ng towel. Okay lang ako. Ikaw yung basa kaya ikaw magpunas, saad ko sa kanya. Don't worry, meron ako heto. Pakita niya sa akin sa towel kaya tinanggap kong towel at saka pinunasan ng sarili ko. Teka, ilang months na ba yan? Tanong ni Reg. Kaka 6 months lang nito, saad ko sa kanya. Wait, edi malalaman ako anong gender niya? Tanong nito sa akin. Tumango naman ako sa kanya, tinawakan ng tiyan ko. Hula ko boy yan. Saya niyang sambit sa akin. Sana nga girl, para hindi lahian yung ugali ni Noah. Ako tuloy ang nag-e-excite kung ano yung gender niyan. Ngiti ni Reg sa akin. Maski ako masaya rin pero kung si Noah sigurong kasama ko ngayon. Masaya rin kaya siya ngayon? Pinara naman kaagad ni Reg yung kotse niya at saka ako bumaba. Tumila na rin ang ulan, dumaan lang atang ulan dito sa amin. Pumunta kami sa kung saan ang room ng doktora ko. Nang makita niya ako, itinanong niya na muna ako kung ano bang lagay ko. Kung may nararamdaman ba ako. Sinabi ko naman na wala. Pinahiga niya na ako, tinaas ang damit ko saka in-ultrasound. Pinakita niya na gumagalaw ang baby ko. Tinignan ko si Reg at nakangiti ito habang nakatingin sa screen. Dok, ano po bang gender ng anak ko? Excited kong tanong sa kanya. Ngumiti ito sa akin. Boy, your baby is a boy. Ngiti niya sa akin. Napanganga naman sa akin si Reg. Kita mo 'di ba, lalaki? Saad niya sa akin. Ngumiti ako sa kanya at pagkatapos ng pagka-ultrasound ay kinausap naman kami ni doktora. For now, he's right, Mrs. But take care of the baby. And ingatan mong mag-ina mo, mister. Saad nito kay Reg. Magsasalita pa sana ako nang nagpaalam na si doktora sa amin dahil may pasyente pa raw siya. Let's eat, aya ni Reg.
Sumunod na lang ako sa kanya at saka sumakay sa kotse. Lalaki ang magiging anak ko. Ang saya ko dahil malapit ko na siyang makita, kaya hinawakan kong tiyan ko at dinamdam si baby sa loob ng tiyan ko. By the way, Casey, I have something to tell you. Actually, I should have said it in the event, kaso naudlit. Tawa niyang aniya sa akin, uminom naman na muna ako ng tubig. Ano ba yun? Tanong ko sa kanya. Naging iba naman ang timpla ng mukha niya nang tinanong ko. Ginagalaw-galaw niya yung kutsara. Do you know Owen? Tanong niya sa akin. Tumangon naman ako sa kanya. Oo, teka, kilala mo rin ba siya? Tanong ko sa kanya. Yes, I really know him. Inagaw niya yung ex ko. Sad niya sa akin. Napanganga naman ako sa narinig ko sa kanya. Inagaw ni Owen, yung ex mo? Paano mo naman nalaman? Tanong ko ulit. Alam ko na may iba yung ex ko pero gusto ko malaman sa mismo niyang bibig hanggang sa sinabi niya yung totoo. And one time I saw her nakasama niya si Owen. Lungkot na pagkasabi ni Reg. Hindi pala makontento yung ex mo, bagay na bagay talaga sila. Saad ko sa kanya. Bagay na bagay, pagtataka niya sabi sa akin. Ex ko si Owen at same situation tayo. Ganon din yung nangyari sa akin, agawan lang ang peg. Saad ko sa kanya. Agad naman ako napatingin sa kanya. Wait, mahal mo pa ba siya hanggang ngayon? Tanong ko sa kanya. Yes, I still love her. Agad ni Reg na sagot. Tinignan ko mukha niya at kita ko dito na mahal niya pa rin yung babaeng yun. Akalain mo yun? Same situation pala tayo? Aniya niya sa akin. Pagkatapos ng kwentuhan naming dalawa ay nagpasya na kaming umalis. Hindi namin namalayan na 10 oras na pala ng gabi sa kakakwentuhan namin. Kaya pala ganun ang nangyari nung nasa event kami. Huminto naman na yung kotse sa tapat namin ng bahay namin ni Noah. Bumaba na ako saka nagbabay na rin sa kanya at nag-thank you. Pagkapasok ko sa bahay ay bumungad sa akin ng busangot na mukha ni Noah. Where have you been? Tanong niya sa akin. Nagpa-check up, tipid kong saad sa kanya. Nakailang tawag ako sa'yo. Hindi mo sinasagot, sambit ni Noah. Kinalikot ko naman ang bag ko at dinampot ang phone ko. Lubat, saad ko sa kanya saka pinakita yung phone ko na ayaw na mabuksan dahil sa sobrang lobat nito. And tumawag ako sa kaibigan mo. She told me na hindi mo siya kasama. Then sinong kasama mo? Tanong niya sa akin. Si Reg, nakita niya kasi ako napasakay ng taxi. So yun, sinamahan niya na lang din ako. Saad ko sa kanya, humawak naman si Noah sa sentido niya. How many times, Casey? Sabi na wag kang didikit sa taong kakikilala mo lang. Saad ni Noah. Mabuting tao si Reg, Noah. Giit ko sa kanya. Umupo naman muna ako saglit sa sofa. Mabait na tao. Ano pang reason mo, Casey? Aniya niya sa akin. Ano ba, Noah? Ano bang meron kay Reg at palagi mo akong pinapalayo sa kanya? Tanong ko sa kanya. Gusto mong malaman kung bakit kami magkasama buong araw? Dahil nagpa-check up kami na sana ikaw ang gumagawa. Saad ko sa kanya. Sagliting napatahimik ang atmosphere namin kaya nagdesisyon na akong pumasok sa loob ng kwarto. Ano bang meron kay Reg na palagi akong pinapalayo ni Noah sa taong yun? Siya nga itong dapat gumawa ng paraan para samahan niya ako magpa-check up dahil siya ang ama nito. Hindi ko na pinansin si Noah, bagkos ay naglinis na lang ako ng katawan ko at saka nagpahinga. Noah's POV. Hey bro, what are you doing here? Gabi na. Tanong ni Joseph sa akin. Pagkatapos ng pagtatalo namin ni Casey kanina ay dumiretso na muna ako sa kondo ni Joseph. Ano bang beer mo dito? Tanong ko sa kanya. Tinignan kong ref niya at kinuha ang isang wine ng tequila. Sinundan naman ako ni Joseph at tinignan ako. What? Pagtataka kong tanong sa kanya. Anong what? Tinatanong kita kung bakit ka nandito. Nag-away na naman ba kayo ng asawa mo? Tanong niya sa akin. Hindi ko alam kung anong meron kay Reg at palagi niyang nakadikit sa gagong yun. Saad ko kay Joseph. Are you jealous with him, Noah? I told you bro, mas better na mauna ka na magsabi kung ano yung nararamdaman mo kay Casey. Tignan mo, may umaaligid na kagad sa asawa mo. Tawa niya saad sa akin. Tinignan ko naman siya. Fine bro, ang init ng ulo mo. Saad ni Joseph saka siya nag-asikaso. Natatakot ako na baka i-reject ako ni Casey. Lalo na't ang dami kong ginawa sa kanya. Wow, Noah, nagsisisi ka bang gumawa ng kasalanan sa babaeng yun?
She's deserved that kung hindi niya ako kinulit. Ay di sana hindi niya makikilalang ganitong ugali ko. Dito na muna ako matutulog at baka maaksidente ako dahil sa sobrang lasing ko. Kinabukasan. Casey's POV. Pagkagising ko, nilibot kong buong bahay. Walang Noah at walang amoy na pabangong nasisinghot ko. Kapag nandito kasi si Noah, paglabas ko ng kwarto, amoy niya kagad ang naaamoy ko. Diyos ko, kulang na lang ibuhos lahat yung pabango sa kanya. Isang patak lang naman ang pabango niya. Matapang na kaya pati ugali niya ganun din. Mag-asikaso na nga lang ako at ayaw ko nang isipin yung buwisit na yon at baka ma-stress pa ako at baka madami pa si baby boy sa amin. Napadaan ako sa salamin at tinignan kong sarili ko. 6 months na si baby boy sa tiyan ko. Napangiti ako at mas lalo tuloy akong excited dahil malapit nang lumabas si baby sa tiyan ko. Do I have to stop working na kaya? Kasi mukhang hindi ko na kaya maglakad-lakad ng ganito ng tiyan ko. At baka kung ano pang mangyari sa kanya. Siguro, bukas ko na sasabihin na magre-resign ako sa work ko at sasabihin ko rin kina Noah to. Speaking of Noah. Narinig ko na may nagbukas ng pintuan and siya nga ang pumasok. Saan ka galing? Tanong ko sa kanya. Ngunit nilampasan niya lang ako at hindi man lang tumingin sa akin. Ano bang pauso nitong buwisit na to? Kagabi inaway niya ako at ngayon hindi niya ako pinapansin. Ay wow! Hoy Noah, tinatanong kita, buliw ko sa kanya. This time, lumingon naman siya sa akin at walang ekspresyong makikita sa kanya. What? Tanong ni Noah. Anong what? Saan ka galing ka ako? Tanong ko sa kanya. Wala ka nang paki doon. Saka siya pumasok sa loob. Napahawak naman ako kagad sa bandang puso ko. Bakit ganito? Noon naman wala akong paki kung ano man ang sasabihin niya sa akin. No Casey, lahat to emotion mo, that's all. After that ay nagpahinga na muna ako sa bahay ni Sarah. Pumasok kasi si Sarah ngayon at sinabi niya ring welcome ako dito. Iniwan niya naman kasi ang susi sa ilalim ng halamanan niya kaya nakakapasok ako dito kahit na wala siya. Tenext ko naman kagad si Sarah nandito na ako at nag-thumbs up naman siya sa akin. Gusto ko muna magpahinga at gusto ko rin na walang ingay sa paligid ko. Nandun kasi si Noah sa bahay at kahit naaalis siya ay may bakas pa ring Noah sa bahay. Tinitignan kong phone ko pero wala siyang message sa akin. So hindi niya kami hinahanap? Oo naman Casey. Kailan pa ba may pakayang Noah na yan sa inyo? Kaya lang naman ako nandito para sa anak ko at para sa kapakanan ng anak ko. Humiga naman ako sa kama ni Sarah tinignan ang picture namin na nakapaskil doon sa pader at hanggang sa nakaramdam na ako ng antok at nakatulog ng tuluyan. At dito na po nagtatapos ang ika-10 kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.